Praise God. Magandang gabi po sa ating mga nanonood sa live at purihin ang Panginoon dahil niloob na naman ng ating Diyos na tayo magkita-kita. No? Napakahalaga po ng pagtitipon po ng mga anak ng Diyos. Amen po. Tulog na lahat. Wala na nag-amen. So manalangin po muna tayo sandali. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na narito ang iyong presensya. At alam mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, maging ang aming mga puso't isipan ay hayag, Panginoon, at lantad sa iyong paningin. At kung meron man kami mga pagkukulang, may mga nagawang kahinaan, Panginoon, Lord, lumalapit po kami at humihingi ng kapatawaran sa iyong harapan, Panginoon. At inaanyahan po namin ang banal na Espiritu na siyang kumilos. Holy Spirit, move into your special way. Marami pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang magandang gabi po muli. Nakaka-bless yung ating inawit, no? Yung huli, yung walang katulad ang ating Panginoon. Walang, ano ba yung hinawit natin? Nothing compare. No? Walang pwedeng ikumpara sa kabutihan ng ating Diyos. Walang pwedeng ikumpara sa pagiging Diyos. Siguro lahat na po ng attributes para sa ating Diyos ay siya na talaga. No? Wala na pong iba. Amen? Kaya naman tayo naririto ngayong gabi dahil alam naman natin na ang Diyos ay walang katulad. Kung tayo minsan may mga katulad, minsan may mga pagkakahawig yung ating mga mukha. Si Emil kaya may kahawig dito. No? Pero yung pagkumpara natin sa ating Panginoon, walang katulad. Walang kamukha. Amen? Praise God. So tuloy po tayo sa ating the power of evangelism. Wow. Isa sa pinaka mabunga at pinakamakapangyarihang ministry sa ating Panginoon, pag-e-evangelize. Amen? Lahat po ba tayo dito ay sa bagay tayong lahat bunga ng evangelism. Amen? Bunga ng panalangin, bunga ng evangelism. Ako po nung unang sineshare ni Pastor Tony, sa amin po dun sa may tundo pa rin pala to, no? Doon, no? Sa may Eskinita. Sobra po akong pilosopo. Hindi ako naniniwala sa mga binibitawan niyang mga salita galing sa Biblia. Pero hindi ko alam, unti-unti na palang kumikilos ang ating Panginoon sa puso ko. At hindi lang pala ako sinishare niya, patuloy pa rin niya akong pinapanalangin. Kaya ito ang naging bunga. Napakabuti ng Lord. Yung 12 disciples, sila po yung nauna, di ba? Sila yung naunang mga disipulo ng ating Panginoon, no? Kung hindi rin po dahil sa kanila, hindi po umabot sa panahon natin ang salita ng Diyos. No? Ginamit yung 12 ng malawakan ng ating Panginoon para makarating ang salita ng Diyos hanggang sa panahon natin. Amen? Ngayon, hinahanap pa ba natin yung 12? Wala na, di ba? Lumipas na sila. Tayo hindi lang 12 dito. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, disipulo ka ba? Parang galit pa. Nung bago po akong Kristiyano, meron kaming inatinan. Naalala ko, magkasama pa rin kami ni Pastor Tony noon. Kasi alam nyo, ano kami ni Pastor Tony.
Kumbaga doon sa eskinita na yon, kami lang talagang dalawa yung nauna. Tandem talaga kami. Kaya kung saan yung may seminar, niyayaya niya ako, attend kami. Merong isang nagkwento doon, isang pastor. Ginamit po sila sa sa kabundukan. Nag-evangelize sila sa kabundukan. At narating nila yung bundok na kung saan ay ang mga tao, yung kumakain ng tao, ano tawag doon? Cannibal. Pinapatotoo ng pastor to, narinig namin. Ang sabi niya, nung sila po'y nakarating na doon sa mga taong, ano yun mga cannibal kasi, di ba, ano yan, yung walang damit. Walang mga damit yan. Pero may mga ano sila, may mga nakalagay din sa katawan. Nung nakita sila na umaakit sa bundok dahil mangangaral nga sila ng salita ng Diyos, ang ginawa ng mga cannibal, kinuha nila yung mga sibat nila. Kinuha nila yung mga pana nila. Kasi ayaw pala nila doon sa lugar na yon na makarating yung mga ganong tao kasi naninibago sila doon. Kasi isipin mo, pupunta doon yung mga nakapusturang maganda. Hindi sila sanay. Di ang ginawa nila, nung nasa patag na, hinabol ngayon nila yung mga misyonary. At kasama nga po yung isang pastor na yon. Ngayon habang nasa kabundukan, naghahabulan ngayon sila, hinahabol sila. Sumapit ngayon sila sa ilog. Yung ilog. Sabi nung missionary, hindi ko alam kung 3 o 4 sila. Sabi ng mga missionary, nako, paano na tayo? Ilog na to. Ito na yung hangganan natin. Hinahabol sila ng mga may pana, tsaka may sibat. Ang ginawa nila, bahala na, takbo tayo. Tumakbo sila. Akala nila yung ilog malalim. Halos hanggang dito lang pala sa bukong-bukong, nakatakbo sila ngayon. Ngayon, eto na yung mga katutubo, hinahabol sila, di nung pag-ano nila sa pangpang, okay na. Tapos nakita nila yung mga katutubo, lumalangoy. Nagulat ngayon sila, bakit lumalangoy yung mga yun? Samantalang nung tayo ang dumaan, tinakbo lang natin yung ilog. Nakuha nyo? Palakpakan natin ang Panginoon. Kapangyarihan ng Diyos, pwedeng mangyari dahil merong power of evangelism. Imagine mo yon, nung humahabol sa'yo, samantalang kayo nakatakbo, yung humahabol sa inyo, lumalangoy. Ibig sabihin, malalim yung tubig. Hello? Wala silang magagawa, inutusan sila ng Panginoon. Wala silang magagawa, pinapunta sila ng Lord. Pero nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang pagsunod. Amen? Gusto ba nating makita ang kapangyarihan ng Diyos? There is power in evangelism. Susunod ba tayo? Sa susunod na Huwebes, may kasama na ba tayo? Amen lang ng amen. Kasi mangyayari yan, di ba? Amen? Naalala niyo ba yung prediction ng ating mahal na Pastor Pin? 3,000 souls. Imagine mo, kakasya ba rito yung 3,000? Noong nakaraan nga, may gitsandaan lang tayo, nagsisiksika na. Pero hindi yun ang magiging dahilan para hindi natin mag-goal yung 3,000, yung lugar. Hindi. Kasi kapag handa na tayo doon sa 3,000, handa na rin ang Lord na ibigay yung pinakamalaking lugar. Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi kanina ni Mayan, nung nagkwentuhan kami doon, okay, si Elder August ang mga ngaral, maaga tayo makakauwi.
confirm yung sinabi niya. Kasi yung hinihanda ko, wala pang 15 minutes to, tapos na to. Amen. Pero maniniwala ba kayo na abutin tayo kahit 30 minutes? Okay lang sa inyo? Okay lang, no? Kasi si Mayan gusto umuwi ng maaga. Hindi, sa totoo lang, ako gusto ko rin. Kasi ang layo ko. Pero praise God, hindi ginamit ng anak ko yung sasakyan, dala-dala ko ngayon. May sasakyan ako ngayon. Palakpakan natin si Lord. So power of evangelism, no? Nung tinignan ko sa Oxford, yung meaning ng evangelism, ang ibig sabihin pala nito, evangelism meaning the spreading of the gospel by public. I-spread pala natin yung salita ng Diyos. Kaya pala yung 12 alagad, hindi naman sila pumirmi sa loob ng bahay nila at sa loob ng church, di ba? Walang ginawang maghapon yun kundi maglalakad to spread the gospel. Para kumalat yung salita ng Diyos. No, yun pala ang ibig sabihin nun. Preaching the gospel by public or personal witness. Yung iyong sarili mong patotoo. Kasi sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 8, maging patotoo ko kayo. Pakiano nga, Brad? 1 Timothy chapter 1 verse 8. Kayo ay magiging patotoo ko kung saan man kayo makarating. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Dapat nating alalahanin na hindi 1 Timothy ba yun? 2 Timothy nga yata. 2 Timothy 1:8. So ang sabi, maging patotoo tayo. Kaya yung spreading of the gospel, tayo mismo yun. Ikaw mismo, ikaw sa katabi mo, tayo mismo yung mag-i-spread ng salita ng Diyos. Hindi po iba. Dahil tayo lang po yun. Ang sabi nito, kaya huwag kayong mahihiyang magpatotoo tungkol sa atin, Panginoon, at tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. So huwag po tayong mahiyang magpatotoo. Kasi kasama po ito sa public declaration ng ating gospel, ng evangelism, yung ating testimony. Di ba narinig nyo nung nakaraan, sinabi ni Pastor Benji, tayo yung living word. Tayo yung buhay na salita ng ating Panginoon. So yun po, no? At ang sabi pa po rito, speaking of the word of the kingdom. Wala po tayong ibang ipapahayag kundi yung salita na nanggaling sa kaharian ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos o si Kristo Jesus. The church should announce and demonstrate the kingdom of God. So bilang evangelize pala, o tayo tawag dito, evangelist, kailangan na de-demonstrate natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Ganyan pala yung yung paghahayag ng salita, yung pag-share ng gospel. No, anong number 1? Kailangan sa public, kailangan yung ating witness, at tayo ay witness, at ang kailangan din ay yung ma-demonstrate po natin. Hindi lang pala yung nagbigay ka lang ng trust pagkatapos. Kailangan may konting demonstration sa ating Panginoon. Amen po ba? So yung power of evangelism, nakita natin to, Acts chapter 1 verse 8, Acts chapter 2, yung day of Pentecost, di ba? Talagang power po yung evangelism na nangyari na yun. Nung sa panahon nila Pedro, sa panahon ng mga apostol. Powerful po talaga yung nangyaring evangelism na yon na bumaba ang banal na espiritu. Dali lang po, meron tayong mga kapatid na dumating.
At ang sabi pa po rito, power of evangelism is transcends and rational through the demonstrations of God's power. So meron pala itong kapangyarihan. Kaya hindi basta-basta yung ginagawa po ni Brother Joseph at Teacher Kat sa kanilang pamumuno sa evangelism ministry natin. Kailangan ito with power and demonstration of the kingdom. Amen? Tapos, with signs, wonders, and miracles. Ganun pala ang kapangyarihan ng evangelism. Meron itong kasamang himala, tanda, at mga kababalaghan. Hello? Alam niyo yung pinakamalaking kababalaghan? Kapag tayo nagsishare, yung ating sarili. Kasi ang sabi ng 2 Timothy, 2 Timothy chapter 4, verse 5. Saan na ba ako? Parang nawala. Sige Brad, pakiano nga. Ngunit ikaw ay maging mapagpigil sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin bilang tagapangaral ng magandang balita. Gawin mo ang tungkulin. Kasi ito pong Timothy, siya po yung na-evangelize ni Paul. Anak niya po si Timothy sa pananampalataya. Kaya ang lahat ng isinulat ni Paul sa Timothy, ito ay patungkol sa pagpapalakas ng Kristiyano at pagpapalawig ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, do the work of evangelist. Wala po itong tinutukoy kung anong gift mo. Wala po itong tinutukoy kung anong kang nasa fivefold ministry ka. Ano-ano ba yung mga fivefold ministry? Pastor, apostle, evangelist, prophet, teacher, 5 yan. Pero ang nasa gitna niyan yung evangelist. Ito yung pinakamakapangyarihan at mabilis na pwedeng lumaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng evangelize, pag-evangelism. No, ibig sabihin, sabi ni Paul dito, Timothy, kailangan gawin mong tungkulin mo bilang tagapangaral. Tungkulin ba natin? Do the work of an evangelist. Kahit wala kang pinag-aralan. Di ba madalas natin marinig dito yan eh. Basta't alam mo ang salita ng Diyos sa buhay mo at yung patotoo mo. Do the work. Ibig sabihin tayo yung sinasabihan dito sa panahon natin na gawin natin ang trabaho ng isang ebanghilista. Pabor po ba tayo ron? Sinong gustong gumawa nun? Taas ang kamay. Kukunti. So ang sabi rito, sa Acts chapter 1 verse 8, nakita natin tsaka yung Acts chapter 2, yung power of evangelism na ganap doon sa Day of Pentecost. No, hindi maintindihan kung ano yung nangyayari doon sa kapaligiran na yun. Ito na po yung tinatawag na power of evangelism. Hanggang sa nagsalita na yung mga apostol ng iba't ibang wika. Para lamang malaman ng mga nandoon sa lugar na yun. Kasi po, pista po ng ng isang piyesta na kung saan magtitipon ang lahat ng mga Hudyo dun sa Jerusalem. At dun po nangyari yun, yung power of evangelism. Ngayon, pwede bang mangyari ngayon sa panahon natin yon? Hello? Pwede bang mangyari yon? Pakisigaw lang. 3,000 souls, tandaan po natin. Magugulat na lang tayo dito isang araw.
makikita po natin yung ating pinagtsatsagaan. Yung ating idinadalo rito, magkakaroon ng bunga. Amen? Kasi pag 3,000, hanggang sa labas na yun. Di ba? Hanggang doon na yun sa may kanto ng Murong. Hanggang dito na yan sa may simbahan. 3,000 souls. Kaya ba? Parang sa ilong lumalabas yung kaya. Kaya ba? Huwag po tayong mag-alala. Yung ating pinaglilingkuran, walang katulad. Amen? Huwag po tayong mag-alala. Kasi kung minsan na ano tayo, na tawag nito yung hindrance, parang ang Tagalog yan. Napipigilan tayo, no? Napipigilan tayo ng mga sitwasyon. Sabi nga ni Pastor Benji nung nakaraan, di ba? Iba mahiyain. Alam niyo po, nung bago kaming Kristiyano, iba pala pag yung naramdaman mo yung bagong kang Kristyan, yung talagang nag-aalab. Nag-uumapaw yung iyong puso. Pagkatapos namin noon, umaatin pa kami noon sa JIL sa Aurelio High School sa Top Avenue. Siguro alam niyo yung lugar na yun. Pagkatapos namin ng gawain doon, dadaan kami dyan sa may Espiritu Santo, yung simbahan dyan. Alam niyo yung Espiritu Santo, sa may Tayuman ba yun? Yung mga nakahiga dyan, yung mga less fortunate dyan, yung mga walang tirahan, binabahagi na namin yun ng trucks, tapos isa-isa namin inuupuan yun, sinesera namin. Grabe din ang training, Yung sinabi ni Pastora Belinda sa Luneta, experience din po namin yan. Kukuha kami ng truck sa City Hall kasi yung trucks namin nanggagaling pa sa ibang bansa. Meron ang JIL nun, may kakilala silang pastor dun sa ibang bansa. Pinapadala sa post office yung mga sako-sakong trucks. Kinukuha namin yun dun sa post office. Tapos diretso na kami sa mga jeep. Akyat na kami sa mga jeep agad, pamigay, konting share, tapos baba, akyat uli. Pamigay ng trucks, konting share, ipoproklama mo lang naman, sabi in public, mahal po kayo ng Panginoon. Ito po ang kalooban doon, yung trucks namin, ang ganda. Ang istorya nun, ito ang iyong buhay. Talagang pag nabasa mo, makikita mo yung buhay mo. Akyat sa bus. Diyan sa may post office kasi may mga bus pa dyan na dumadaan. Kailangan dapat yung mga bagong graduate natin, na to. Sino ba yung mga bagong graduate? Tas ang kamay. Tapos meron pa akong isang karanasan, sumasakay ako ng bus sa EDSA papuntang Cubao. Kasi ang trabaho ko po doon sa Cubao. May umakyat na isang lalaki. Sabi niya ron sa konduktor, "Sir, pwede po bang mag-share ng word of God dito, salita ng Diyos?" Sabi nung driver at saka konduktor, "Sige, bahala ka dyan." Tumayo siya, dala-dala niya yung Bible niya at simulang nangaral. Ako naman, Christian ako nung time yun, nakaupo, ang ginawa ko naman, nag-pray ako. So nakaka-amaze, nakaka-bless. Tatayo ka sa bus. Ang dami-daming tao pagkatapos ipoproklama mo yung kabutihan ng Diyos. Exciting. Nakaka-excite. Tapos pagkatapos niyan, malapit na sa Cubao, sabi nung lalaki, "Sandali lang po, mananalangin po ako kung sino pong gustong tumanggap." Nag-pray siya ng acceptance. Hello. Evangelism, the power of evangelism. At meron pang isa, eto nakwento ko na to dati. Meron pang isa, yung sabi ng Panginoon sa kanya, "Pumunta ka dyan sa lugar na yan, somewhere in Tondo."
Pumunta ka dyan, mag-share ka ng Word of God dyan. Kahit anong mangyari, i-share mo. Pagdating ninyo sa lugar, isang malaking compound, nanawagan siya, walang lumabas na tao. Sigaw siya ng sigaw doon, ang dami mga bahay, nasa gitna siya. Sigaw siya ng sigaw, ganito ang kabutihan ng ating Panginoon, napakabuti ng Lord, nagpapagaling ang Lord, wala man lang lumalabas. Pero maya-maya, nung sinabi niya ng magpe-prayer po ako ng acceptance, sino po ang gustong tumanggap sa Panginoon, lumapit, may isang lumabas. Pangalawa, may lumabas dito, may lumabas doon. Yung pala, kahit nasa loob ng bahay, nakikinig. Basta't isinisigaw niya lang ang salita ng Diyos. Nung nagpatanggap, nagsilabasan, nagtanggapan lahat sa Panginoon. Amen? Wala namang kasing wala namang specific na kung ano ba ang dadatnan mo dyan, bakit inutusan ka ng ating Panginoon. Kaya yung ating ministry ng evangelism, sugod lang. Si Lord ang nakakaalam niyan. Amen? Sino po yung sa evangelism team dito? Ito sila, honey, no? Kayo? Praise God. Napakabuti ni Lord. Matthew 28, 19 to 20, di ba? Alam naman natin to. Go ye therefore and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey what I have commanded you. Great Commission. Sino may trabaho niyan? Tayo ang may trabaho niyan. Amen? Sabi ko nga sa inyo kanina, nagsimula sa 12,000 taon na nakakalipas. 12 disciples. Ngayon, kumalat sa buong daigdig ang salita ng Diyos. Bakit? Wala kasing kaparehas yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Dahil sa Kanya, kaya tayo nakakilala. Amen po ba? Amen? 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and 2. Patapos na po tayo. Gusto ko lamang po kasing i-elaborate masyado yung evangelism. Kasi napaka-importante na makuha nyo lang po kahit konti yung pag-evangelize. Kasi alos isang buwan na nating pinag-aaralan to. Amen po ba? So kailangan lang natin ma-push, no? Matulak para gampanan po natin. Wala pong specific na lugar. Kahit saan ka naroon. Kahit na nasa ilalim ka ng balyena. Kilala niyo si Jonas? Nasa ilalim na ng balyena, nakapag-evangelize pa. Sino na evangelize niya sa balyena? Meron. 3 araw siya ng balyena, di ba? May na-evangelize siya. Alam niyo kung sino? Yung balyena mismo, kasi niluwa nga siya sa Ninive. Ano na yun? Asa na? Yan, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan. Huwag po tayong gagamit ng kung ano man mga karunungan natin o pananalita natin. Basta ang gamitin lang po natin ang sabi dyan, salita ng Diyos. Yun lang po ang ipapahayag natin. Amen po? Dito na. Talagang pinatatapos na ako nito. So, next verse. Sapagkat ipinasya ko na wala akong ipapangaral sa inyo, kundi si Jesucristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Di ba? Wala naman tayo ibang dala-dala, di ba?
Sabi nga ng Panginoon doon sa 70 inutusan niya, di ba? Dala-dalawa. Huwag kayong magdadala kahit ano. Kahit lalagyan, huwag kayong magdadala. Basta humayo kayo, dalawa-dalawa kayo. Ipangaral nyo ang salita ng Diyos. Ano, dalawa-dalawa na tayo mamaya? No? So wag po tayong magdadala. Tapos ang sabi po dito, sa 3, pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. So natatakot pala si Pablo. May takot din pala si Pablo, nanginginig pa. Amen? Romans chapter 10, verse 14. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang, paano nga naman makakarinig yung nasa labas kung walang mga ngaral? Eh sino ba yung mga ngaral? Di ba? Sa 15. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya sinusugo? Sinugo ba tayo ng Diyos? Di ba sinugo tayo? Sabi nga kay Timothy, work as an evangelist. Sinugo tayo ng Panginoon. At ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So ang gaganda nyo pala pagmasdan. Dahil kayo ay gagamitin para magdala ng mabuting balita. Pakitingnan nga yung katabi. Maganda ba? O, wag nyo nang masdan. Amen? Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Ito lang po, mga key verse lang para bigyan tayo ng lakas. Paalalahanan tayo kung paano tayo gagamitin talaga ng Panginoon. Asa na, Brad? Romans 10. Ay, dito pa pala sa Sa 10. Tapos sabi sa 17, 18, ito na yun, alam natin yung 17. Faith cometh by hearing, nabanggit ni Pastor Benji noong linggo, hearing and hearing by the word of God. Paano nga naman makakarinig kung walang sinugo? At paano magkakaroon ng pananampalataya kung walang nagsishare? Kasi ang pananampalataya ay pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Darating lang pala sa isang tao ang faith kapag siya ay nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya yung nagsasabi dyan na may pananampalataya sila, takot sila sa Diyos, ang totoo wala pa yon. Kasi wala pa naman silang naririnig eh. Ngayon, gabing ito may maririnig na sila. Dahil tayo na mismo ang gagamitin ng ating Panginoon. Amen. 18. Ito ngayon ang tanong ko. Ito na, nagtanong na. Hindi ba nakarinig ang mga Israelita? Nakarinig sila? Dahil sinabi ng kautusan, narinig sa lahat ng dako ang kanilang tinig at ang sinabi nila ay nakarating sa buong mundo. Yan yung trinabaho ng 12. Na mula sa kanila, dumating sa buong mundo ang salita ng Diyos at hanggang sa panahon natin. Amen? Imagine mo, no? Ang tagal ng panahon, 2,000 taon ang lumipas. Tapos, eto ka, kung kailang nandyan na ang salita ng Diyos, ayaw mo pang kumilos. Kung hindi dahil doon sa 12, hindi nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya vice versa lang, pahalagahan natin. No, tayo naman ang magpagamit. Yung pinagtiyagaan at pinaghirapan ng 12 apostol, pwede naman natin gampanan, di ba? Hello? Kasi ang mga Kristiyano, pagdating na dun sa pagtupad ng mga salita, dito na nagkakaroon ng gap, nagkakaroon na ng question.
Kung yung mga alagad nung araw, kung sila po ay nag-question na nag-question, hindi umabot sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Ngayon, sabi nga niya, ito ngayon ang tanong ko. So ano ang tanong ng Panginoon? Kaya ba natin? Amen. Praise God. Saan na tayo? Matthew 9. 9:36 to 38. Sana? Ayan na ba yun? Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, yan. Naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. So napakarami po ng mga tao. At wala man lang sa 37, 37, tama. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin pero kakaunti ang mag-aani. Ilan tayo dito? Siguro mga 40. Kung ikukumpara mo sa kaluluwa na nandun sa labas, kukunti tayo. Amen? Napakakunti natin. Kaya ang sabi niya sa 38, kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Idalangin natin ang COD batch for graduates. Magsunog na ng kilay. O wala ng kilay na susunugin. No? So kukunti ang taga-ani. Idalangin natin sa Panginoon. Amen. Sa prayer and fasting, idalangin natin na magpadala ang Diyos ng maraming mag-aani. Grabe ang sabi nga doon sa salita ng Diyos, pag binasa mo yan, hinug na ang buong palayan. Kukunti lang ang mag-aani. Ryan, ready ka na ba mag-ani? Baka tagakain ka lang. So 1 Corinthians 9:19. Tandaan po natin kukunti ang mga ani. So kung tayo pang mga ani ay tatamad-tamad, ano na? Ano na mangyayari sa aanihin? Hindi narinig. 1 Corinthians 9:19. Ano lang to, mga verses lang para bigyan tayo ng lakas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita. Kahit hindi ako isang alipin, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami na sasampalataya kay Kristo. Grabe, si Pablo. Nagpaalipin. Totoo po yan. Physical, nagpaalipin ng si Pablo. Tayo, kaya ba natin magpaalipin para lang yung aalipin sa atin, madala natin sa Panginoon? May mga ganyan, di ba, sitwasyon? Kaya ba natin magpaalipin? Ayaw na. Romans 1:16. Ito na yung sinasabi binanggit ni Pastor Benji, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng kaligtasan. Alam niyo po sa evangelism, sa totoo lang, pakapalan po ng mukha yan. Ito lang po yung ministry na kailangan pakapalin mo yung mukha mo.
Kasi yung ministry ng pagbibigay, pwedeng manipis lang ang mukha mo dyan eh. Dahil sa binigay mo. Pero dito sa evangelism, yung mga evangelist, talagang kasama yung yung patapangan ng apog, pakapalan ng mukha. Amen? Handa po ba tayo? Yung bang tipong walang hiya ka ang dating mo? Dati doon sa Eskinita nung nagsisimula kami, abang nag-evangelize kami doon gabi, medyo inabot na kami ng gabi. May nadaanan kami ni Pastor Tony nung magkakasama kami noon. May mga iba pa kaming kasama. May nadaanan kami, may ano yung sugal na yun? Mahjong. Di ba maingay yun? Yung mahjong. Dumadaan kami sa Eskinita. Ngayon yung isang kasama namin, para nagkaroon siya ng nang kinausap siya ng Lord, balikan nyo yung nagmamadyong. Balikan nyo. Di ang ginawa namin, sabi nung kasama namin, tara, balik daw tayo doon sa nagmamadyong. Kasi kumbaga parang ayaw namin istorbohin eh. Baka mamaya, siyempre nagsusugal yun eh. Lahat ng mga bahay doon, pinapasok namin, pero yung nagmamadyong, parang nilagpasan namin. Pero sabi ng Panginoon doon sa kasama namin, balikan nyo yung nagmamadyong. Ginawa namin, balik kami. Tapos pagpasok namin, siyempre may mga miron dyan, di ba? Pagka mga nagsusugal, maraming miron na nakatayo, nakaupo. Pagpasok namin, iba kagad ang bungad sa amin. Ano na naman ba yan? Ganun kagad ang mga bungad sa amin. Ano ba yan? Pagkakapirahan ba yan? Mga ganun. Tapos yung nagmamadyong, habang nagmamadyong, ano na naman ba yan? Baga parang nakakahiya talaga. Nagbibigay lang po kami ng ano to? Nagugulat sila kasi mga sugarol eh. Siyempre, pag binigyan mo ng mga ganong ano to? Basta ang ginawa namin, ito po, mahal po kayo ng Panginoon. Ito po, nagbibigay po kami ng babasahin. Basahin nyo na lang po pagkatapos yung magsugal. Alam nyo po, may isang nagtumugon doon at nahipo ng Panginoon. Hindi pala yung sasabihin mo, babalik ka, tapos mga nagsusugal yun, parang nag-aalangan ka. Hindi pala meron palang mangyayari, may gagawin pala talaga ang Panginoon. May tumugon doon sa isang nagsusugal at naging Kristiyano at lumalim pa sa pagkakristyano at ginamit pa ng Panginoon. Grabe si Lord. Alam nyo, pagka sa evangelism, napakarami nating experience. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, pakapala ng muka, patapangan ng apog. One time, kulungan naman, nasa kulungan kami. Sino na nakapag-present sa kulungan? Sa kulungan, wala kang maririnig doon, kundi puro negative. Sa Malabon, sa kulungan sa Malabon, ginamit kami ng Panginoon doon. Alam nyo, pag ang mga nakakulong, nakarinig ng salita ng Diyos, hindi nila mapigilang umiyak. Sa ospital, sino na nakasubok? Sasabihin mo doon sa may sakit, mahal po kayo ng Panginoon, ito po yung tracts, basahin niyo po. Gusto niyo po ba tumanggap sa Panginoon? Pagpe-pray po namin kayo. Sa orthopedic, nakataas yung isang paa, tapos may rito, pati kamay nakataas. Pipilasupuhin ka pa, sabihin sa'yo, paano ako makakatanggap nito? Nakataas ang paa mo, may tubo rito, butas. Marami tayong pwedeng magawa sa Panginoon. Hospital man yan, kulungan man yan, sa street man yan, kahit saan. Ang tanong, are you willing? . Handa ba ang puso mo?
Hello? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, encouragement lang po. Tama yung sabi ng Panginoon, marami na hinug na po yung bukid. Bukid sa trabaho mo, bukid sa eskwelahan mo, bukid sa opisina mo, bukid sa kapitbahay mo, hinug na. Ako nga hindi ko akalain na kaya pala ako dinala ng Panginoon sa dialysis center. Talagang ang Lord, talagang may purpose eh. Gagamitin ka talaga ng Panginoon. Yung isang nakasama ni Ate Rose yung nakita nyo, isa po yun sa nasyera namin. Tapos meron pa kaming pinapollow up. Kaya sabi ko, Lord, hindi pala basta-basta kaya pala nandito ako sa lugar na to. Kaya pala pinadanas mo sa akin yung pagdadialysis. Hindi para i-down ako. Hindi para pahinain ako. Para ma-share ang gospel. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon, lahat tayo may purpose. Tandaan po natin, hindi matatapos ang taon na ito na wala kang nadadalang kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? Hello! Hello! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayo. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad sa aming kalagitnaan. Panginoon, nagpaalala ka sa amin. Alam mo ang aming kahinaan. Alam mo ang aming pagkukulang. Subalit sa gabing ito, Ama, nagpaalala ka sa amin. Lord, padama mo sa amin ang iyong espiritu sa gabing ito. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na binigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu para gampanan ang aming mga tungkulin sa iyong harapan. Lord, walang matanda't bata sa amin sa kalagitnaan ito. Lahat po kami, Panginoon, ay gagamitin mo. Lahat po kami, Panginoon, ay bibigyan mo ng kapangyarihan sa aming mga bibig upang ipahayag, i-share, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, hindi namin ito kaya kung wala ka sa amin. Ikaw lamang ang aming kalakasan. Ikaw lamang ang aming tagumpay. Sa ministering ito, Panginoon, kailangan namin ng tulong mo, Ama. At ang banal na Espiritu. Panginoon, kumilos ka. Lalabas kami sa lugar na ito na tandang-tanda namin na gagamitin mo kami para maghayag sa mga kaluluwa. Lord, tandang-tanda namin sa aming puso't kaisipan ang salita mo na ipapahayag namin sa labasan, Panginoon. Lord, sa aming puso't isipan, tinatanaw na namin ang 3,000 kaluluwa na idadako mo, Lord. Ang SMSG Church Family ay gagamitin mo sa pamamalakaya at pagliligtas ng mga kaluluwa. At iniatang mo sa amin ang mga tungkuling ito, Panginoon. Hallelujah.
Manifest your power, Panginoon, right now, in the name of Jesus. Right now, let your Holy Spirit move in every heart. Hindi lamang ito, Panginoon, na napag-aralan namin, kundi maisapamuhay namin, Panginoon. Hinog na ang kapaligiran, O Diyos. Ang aming mga mahal sa buhay, hinog na, Panginoon. Oh, hallelujah. You are worthy. Kumilos ka sa aming mga puso. Kumilos ka sa aming mga puso, Panginoon. Ang hindi namin kaya, kakayanin namin, Lord, dahil nariyan ka. Move right now. Move right now. Manifest your Holy Spirit right now. Lord, maging seryoso po kami sa ministering ito. Marami pong salamat. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mong aming narinig. Wala kang ibang gagamitin kundi kami, Panginoon. Thank you, Lord, sa gabing ito. At naway ingatan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay sa gabing ito, Panginoon. Makasama ka namin, Panginoon, sa buong isang linggo ng aming buhay. Salamat po, Ama. Salamat sa kapangyarihan. Salamat sa iyong mga salitang naitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyong pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pagdakila, pasasalamat. Hiniling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.